Hello mga palangga! Welcome back to the vlog! So, today mag-haul tayo. Nag-haul kayo? Last time, nag-haul ako. Parang nag-enjoy kayo nung vlog na yun. Kaso, ang problema mga Jai is, hindi ko na kayo nasama sa groceryhan kasi alam nyo ba nung pumunta ako sa town nung isang araw, kaming dalawa ni Mr. Hasha nag-bike tapos ako nag-scooter. Mga antikels. Gi-stop ko sa pulis kay nag-scooter ang inyong antikels. Kay bawal daw na bawal dolor pulis duha ka buok paingon-ingon na lang po no habla Espanyol mito rin sa akin panaanan na lang ko rin nga dili ko taga diri hindi ko kapalangoy sir Spanish tourist ako diri parts to kuyawan ko ba kay basinyag ang natakot ako baka anuhin nila yung scooter baka unsa ni kining embargohin ko sa atin pa ano ba yung sa Tagalog yung embargo. So, yun yung nangyari sa akin last week. Kaya ngayon, parang hindi na ako mapakali na pag mag-grocery ako, magva-vlog ako, tapos naka-scooter, yung mga ganyan. Parang hindi na ako komportable day. But, sige lang, next time, I still do my best na dadalhin ko kayo doon sa groceryhan next time. Ngayon kasi, nagmabilisan ako kasi si asawa, umalis siya, pumunta siya doon sa driving lesson kasi may pinafix din siya sa kanyang driver license. So ngayon, let's start the haul. Grocery haul. We have this box here. Ito yung actually ginagamit ko every time mag-grocery ako kasi ito lang yung kumbaga makakasya sa aking scooter. And then look at this. It can fill up a lot. And then hindi din siya delikado if ever mga hulog kasi box siya ba. Alright mga antikels, mag-start na tanong kadasig na. Wa na ni ang mga cold food nito day. So ito, 24 pesos ka egg. Kasi si Mr. we eat a lot of egg. And then we have juice. Ay, kalimutan kong padalhan si Mr. ng orange. And then we have orange. Kailangan kong sabihan siya na hindi magbili ng orange kasi meron akong orange. And we have all the cold meat here. Salmon para sa kanyang bread. And itong, ano man tawag nito sa atin, day? Kining, kalimutan ko. Para siyang egg na may potato nga naka-blend. So, yan siya. And then, ang bawal na masarap, olive oil with tuna with tuna fish. And then meat, ground meat kasi gagawa ako ng meatball. Tapos meron tayong atay, ito yung kakainin namin tonight. And chicken para kay Mr. And of course dishwashing, 1.3 liters. So, and we have a wine, my husband's favorite wine. Baka naman diamante dyan, Rioja. Is possible para endorser. And then we have rice, Paia brand. Ay, say. And what else? Oil, pang reserve ako pag mag-cooking. Kasi yun na nga, hindi ko ginagamit yung olive oil all the time. And itong Bombay. So, meron akong ngayon, kailangan kong i-check yung aming resibo. Kasi tatanungin ko yung, anong tawag namin, tatanungin ko yung accountant ko kung ang resibo ba sa grocery, pwede ba yan i-report as a tax report. Kaya murag parang feel ko dahil sa lahat ng expenses ko ngayon, ang mas marami ang grocery, ang pagkain. Meron tayong isa dito. We have a napkin. And then, meron tayong pang sa CR, sa bowl. And of course, coffee. And then we have benini. And then we have sweet bread. And we have cleaning for the toilet. Ito, hindi ko alam kung anong kaibahan sa meron ako. Siguro mabango siya or hopefully mabango siya. Tapos German sausage. Dili Filipino sausage, charis. German sausage, baka naman.
na lahat yung mga na-grocery natin. Hopefully na meron kayong mga idea. Actually, ang nabayad ko nito lahat is 84.95 euro. So, ganun karami. Kayo na ang mag-calculate times 69 ata ang euro ngayon. So, ganun karami ang nabibili namin sa ganyang halaga sa pera dito sa Spain. Alam ko na maraming nagsasabi sa inyo na mas mura daw dito sa Spain. Yes, for me talaga mas mura siya dito kumpara sa Denmark na grocery. Kasi sabi nga ni Mr. last time nung nandun siya sa Denmark, parang gumasto ata siya ng mga 14 to 15,000 crown. Pang grocery lang niya sa kanyang sarili. Okay lang yan kasi pagkain naman yan. So, hindi ako nagre-reklamo. Baka ma-misunderstand ninyong lahat. Hindi ako nag-complain mga Auntie Kels. Pinakita ko lang sa inyo, sinishare ko lang sa inyo para meron din kayong idea if ever gusto nyong mag-travel dito sa Spain, if ever gusto nyong mamasyal, or if ever gusto nyong tumira dito. So, meron kayong mga idea sa mga food and amenities nila dito. Amenities! Ito lang yun mga Auntie Kels. Pero depende kasi din yan kung marunong ka talagang maghanap ng mga mumurahing price. Kasi ako kanina, nagmabilisan ako dahil kung ano na lang yung nakikita ko, yun na lang yung pinupulot ko. Kasi actually nito, like example ito, 2 euro. 2 euro ata to? O parang 2 euro to, Jai. 2 euro to siya. Meron actually nitong tag 1 euro. Kaso lang, nagmabilisan na ako ba? Wala na akong time na mag-check pa sa mga price. And then, ang pinakamahal na nabili ko is 5 euro. Yun yung pinakamahal ko, 5 euro. Tapos, may isang 4 euro nga, coffee. Yung croissant. So, 8 ka croissant, tapos 5 ka sweet bread. So, yun lang. Okay lang naman. Hindi naman ako nag-complain. Gusto ko lang i-share sa inyo ba para meron kayong idea, meron kayong, alam mo yun, like example, ito dahil matcharap na to, dahil. So, meron kayong may imagine. So, yes, i-arrange lang na ako ni mga Auntie Kadayers and I shall return. Yan, nandito na si Mr. Tapos may dala siya. Andun siya, tumalon sa swimming pool. Kaya nag-bike, ikaw daw, dahil nag-bike ra siya. Ang init ng weather. Uy, bumili siya nito. Ito, kukos. And then, Malibu, mag-inuman tayo. What else? Tasigat. Uy! Bumili siya ng cake. Pang-bake. Uy, bumili siya nito. Sana all. Silagay natin to sa ref and then mag-prepare tayo ng kanyang coffee kasi gusto ata niya yung mag-coffee. Hello everyone! Good afternoon. Ayan, ang oras ngayon is 5:00 na. So, magluluto na ako ng dinner. And finally, tapos na akong naglinis dito sa loob. Nilipat ko yung mga kaganapan ko doon sa kwarto kasi yun na nga, ayoko yung malaking big mess dito sa sala. So, nilipat ko yung mga pang-working stuff ko dito sa lamesa para malinis siyang tignan. So, doon na lang ako sa kwarto nagkalat. Ni-prepare ko yung lasagna. So, medyo matagal-tagal pa yun. And then, andun si asawa, nakapanti lang siya dahil so hindi niya siya makikita. So, but maybe I'm gonna show you a little bit because some of my vlog, you didn't see him except noong bumalik siya dito, nung pagdating niya sa bahay. My love! You wanna see you? Hi guys! This is my husband. He's still not feeling well, but it's still fighting. Mom? Are you feeling well now? Not much. I think so, because now I feel not feeling well. I can feel I have some fever. Oh, you got good clothes then. I can feel, kanina, nag-oxygen ako, siguro mga 10 minutes akong nag-oxygen. Kasi parang naka-feel ako ng something, nag-ano pa nga siya, nag-snatch, nag-snitch. So, meron ako sasagutin, meron tayong, I have something to share with you. I have something chika for today, a little bit. This question is one of our viewers, one of our followers, one of our subscribers, and thank you so much for asking this question. Inday Ani, how did you handle your
Filipina life living in Spain. Okay, first time, of course, nahihirapan ako. Kasi, syempre, sabi ko sa akin sarili, it's a new place, new culture, new language, and it's like new for me, new everything, and then the lifestyle, it's new. And since nung nag-decide kami na mag-settle down na talaga dito sa Spain, first time. The long run na nandito kami, parang nare-realize ko na I feel like every time na uuwi kami dito sa Spain galing travel, I feel like I'm still at home. So, yun yung nafe-feel ko every time na nandito ako sa aming place, nandito ako sa aming comfort. Kasi siguro, ang dami ko ng mga na-experience or naranasan dito sa aming bahay or mga bagay-bagay na mga nakikita ko like outside sa aming house na mafe-feel ko talaga na hindi siya mahirap i-mix sa aking buhay. And then, hindi din ako nahihirapan na as in like totally mahirap siyang i-adapt. Siguro kung i-compare ko yung Denmark to Spain, siguro mas mahirapan ako ng slight sa Denmark kasi iba yung culture talaga nila doon kaysa dito. Dito kasi, ang masasabi ko to sa Denmark. Kasi dito kasi sa Spain, parang maano ko kasi na parang feel ko lang or siguro alam nyo naman siguro kung isa kayo sa mga Filipina na nandito din na you're still feel at home. Kasi may mga bagay, may mga place, may mga words, lugar, language, and may mga pagkain na parang mafe-feel mo pa din na I feel like I'm still in the Philippines. Alam mo yung ganun, like example, yung mga tao, how the people, tawag dito kung paano ang mga tao mag-entertain sa'yo. Kasi ang dami kong mga namimit, I mean, hindi naman sa asin totally marami. I mean, kadalasan talaga na mamimit ko dito ng mga Spanish people is they are really kind people. Alam niyo yung lalo na sa mga nasa, like especially sa aking mga doktor, sa may mga ranggo talaga kung sa ano pa. They're really, I can really feel na hindi ka ma-behind sa kanila na masasabi mo, ay mahiya ako sa kanya kasi ganito siya, ganyan. So, you can really feel welcome sa kanila. Yun yung kung let's talk about the people lang And then, the food, ever since, hindi ako nagka-problema kasi kung food lang, like gusto kong kumain ng mga Filipino food, meron naman sila. Pero yun nga lang, kailangan mo talagang hanapin mo yung, or gawin mo yung Filipino panglasa talaga. Kasi syempre, every country, we have our own taste, diba? But you can still find a recipe kung gustuhin mo talaga dito. And that's not difficult to find. Kasi, as I said, we are colonized in Spain before, so meron talagang mga bagay-bagay na masasabi ko talagang alam niyo yung feelings na I can still feel at home. I can still feel na parang feel ko na nagiging masaya ako dito. Hindi naman sa, syempre, Pilipino tayo, diba? I mean, hindi naman na sinabi ko na hindi ko namimiss yung Pilipinas, pero parang feel ko talaga na parang pareha lang sila. Ganon. Except lang sa may mga patakaran lang, may mga rules na medyo hiktik lang tayo dyan sa Pilipinas kumpara dito, yung ganon. So, hindi ko sasabihin na mas talaga, yung meron talagang mas mga ganon. Kasi, syempre, every country, may kanya-kanya tayong problema, may kanya-kanya tayong opinion. So, yun yung opinion ko. Kaya kung tatanungin niyo ako kung ano yung country, ano yung place na mas pinaka-namimiss mo, kung saan kayo nagsisettle down, for me is, I feel like my really second home is here in Spain. Kasi siguro marami akong mga naranasan dito, sa bahay, sa outside in the house. Alam niyo, no, yan yung mga pangyayari sa buhay ko. So, ang dami kong mga na-experience. But wala naman problema, no? Pero,
it's just the way how you think, ganon. So, kasi kung yan yung tinithink natin sa isang country, of course, ganyan din talaga yung paningin, di ba? Pero for me, hindi ko naman sinabi na hindi ko gusto yung Pilipinas kasi ganito, ganyan. Hindi, mga antikels, kasi meron tayong mga bagay-bagay din sa ating lugar, sa ating country na wala dito, di ba? Wala sa Spain, yung kasi like example dito ha, merong summertime, merong winter time, ganun ba? Hindi yung summertime dito, parang Pilipinas talaga yung weather. So, ganun yung nafe-feel ko, hindi kagaya sa Denmark na yung summertime is parang summertime, okay lang, pero cool pa rin. Cool ka lang, parang ganun ba? So, pero kung tatanungin nyo ako na Denmark to Spain, of course, I'm still considering Denmark, but for my own opinion lang talaga, is not for me. It's not for my hindi ko siya as in buong-buo talaga yung sarili ko na doon ko ilalagay. Parang ganun ba? Ganun ba yun? Ganun ba yung term na yun? Kumpara dito sa Spain. Kasi, alam nyo, like example, pag tatanungin nyo, what if, di ba? What if tayo sa mga, what if kung may mangyayari pagdating sa panahon, kasi dyan naman talaga tayo darating, di ba? Kung ako na lang mag-isa, saan ko ba gustong titira? Sa Pilipinas or dito? Syempre, pipiliin ko talaga dito mga antikels. Hindi because dahil sa healthcare or hindi because for something na may makaano ako. It's because gusto kong tumira dito, like gusto kong tumanda dito anywhere. Hindi ko sasabihin, ayokong magsasabi ng patapos na dito lang talaga sa bahay na to, because we never know man, diba, in the future. But if possible, kung may chance, is hindi ko talaga i-give up itong Spain. So, yun yung ano ko sa aking self talaga. Kasi hindi ko makikita yung sarili ko, hindi ko makikita yung sarili ko sa Pilipinas. Siguro nakikita ko lang yung sarili ko sa Pilipinas, like mag-vacation, mag-relax, kasama yung pamilya, and then siguro mga 6 months, 5 months, ganyan lang. Pero like all year, like parang hindi ko siya ano talaga. Hindi naman sa hindi ko gusto yung ano natin. Parang hindi ko lang talaga nakita yung sarili ko doon. Parang dito kasi, parang maka-feel kasi talaga ako na parang dito ako komportable. Like, imagine, kaya kong mag-isa dito sa bahay within 1 month. 1 month and a half, kaya kong mag-isa dito na wala aking asawa. So, parang nafe-feel ko talaga yung sarili ko na I think I can be here. Like, you know, we never know in the future, mangyo, diba? Kasi lahat naman tayo mga babae, Filipina, expat, like Filipina, married to a foreigner. We have our own different opinion, especially pag tayo ay tumatanda na, and then especially pag tayo ay, if we learn a lot of things in other country, if we learn a lot the different in our own country and in the other country, and then if we learn what is the best in the future and what is the good thing, like depende kasi yan talaga sa ating sitwasyon. May mga ibang tao kasi the best sa kanila and the good thing for the future is sa Pilipinas talaga. So, doon lahat ang pundar. So, hindi kasi yung minamind ko. Hindi yan yung nasa, hindi yan yung nasa future ko na for the mga magnegosyo, in the future. Hindi ganyan yung iniisip ko. Ang iniisip ko is kung saan ako masaya in the future na pagdarating ang panahon, ako na lang mag-isa dahil like, saan ako masaya, saan ako hindi mai-stress, saan ako hindi magkaroon ng maraming problema pagdating ng panahon na ako lang mag-isa. Kasi anytime naman na pwede nating dalhin yung pamilya natin dito, di ba? So kayo, comment down below kung saan kayong country. How is your life as a Filipina living abroad? So, comment down below kung isa kayong Filipina expat or isa kayong Filipina na kapag-asawa ng foreigner around here in Europe, around in America, all over the country, everywhere in the world. Why? So, comment down below kasi gusto ko din marinig yung mga storytelling nyo sa buhay. So, comment kayo kung meron kayong mga question para masagot ko yan in the next video. So, let's go and check for the food.
where I belong.